Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanungan galing kay kapatid na Abu Yusuf Liquido Ranieses. Ang tanong na ito ay noong November 2 pa, 2025. Oh? Okay. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, musta po kayo? Ustad, may gusto lang po akong linawin about sa pagbigay ng zakah. Di ba ang basehan natin presyo ng gold? Pero ang tanong ko, Ustad, iba-iba ang currency sa bawat country. Saan natin i-base yung amount ng pera sa Saudi ba or kung saan ka nakabilong na country? Jazakallahu khair, Ustad. Okay. So, pag-usapan natin yung kanyang katanungan, mga kapatid. So, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kapatid, no? Barakallahu fik kay kapatid na Abu Yusuf Rinieses sa kanyang katanungan. At naway dagdagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapag-ipakinabang na kaalaman, kapatid. Maganda ang iyong tanong sapagkat ito ay may kaugnayan sa tamang pagsasagawa ng isa sa 5 haligi ng Islam. Marami kasi ang nalilito rito, lalo na ang mga Muslim na naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya naman, saang bansa dapat ibaday ang nisab ng zakah kung nakatira sa ibang bansa? Ang nisab, kapatid, ay hindi nakabatay sa currency ng isang bansa, kundi sa halaga ng ginto o di naman kaya ng pilak or gold or silver. Sa makatwid, ang tamang batayan ay ang kasalukuyang market value ng ginto o pilak ayon sa opinyong sinusunod sa lugar at panahon kung kailan naging obligadong magzaka ang isang Muslim. Hindi ito nakabatay sa pagkamamayan or citizenship, kundi sa actual na halaga ng ginto sa oras at lugar ng pagkukwenta. At ito ay pinatunayan, ang nisab pinatunayan sa hadith ng Propeta Sallam. Itinagda ng Propeta Sallam ang nisab sa timbang ng ginto at pilak, hindi sa isang particular na currency. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laysa fima duna 5 awaqin min al-waraqi sadaqah, wa laysa fima duna 5 dawdin min al-ibli sadaqah, wa laysa fima duna 5 awsuq min at-tamri sadaqah." Muttafaqun alayh. Ibig sabihin sa hadith na yon, na madaling salita, walang zakah sa pilak na mas mababa sa 5 awaq. Okay? Ila akhir al-hadith. At sa iba pang mga hadith, itinakda ang nisab ng ginto sa 20 mithqal, na katumbas ng humigit kumulang 85 grams ng purong ginto. At ang pilak naman ay 200 dirham, na katumbas ng humigit kumulang 595 grams ng purong pilak. Okay? So, paano kung iba ang currency ng bansa? Ang currency ay paraan lamang ng pagsukat ng halaga. Halimbawa, Saudi Arabia, mayroon tayong Saudi Riyal or SAR. Pilipinas naman ay Philippine Peso, PHP, or United States US Dollar o USD. So, hindi nagbabago ang nisab dahil nagbago ang currency. Ang nagbabago lamang ay ang katumbas na halaga ng 85 grams ng ginto sa currency na ginagamit. Halimbawa, kung ang presyo ng 85 grams ng purong ginto ngayon ay 24,000 Saudi Riyal sa Saudi Arabia o sa Pilipinas ay or 420,000 sa Pilipinas pesos, isa lamang ang nisab sa Sharia, 85 grams ng purong ginto. Ngunit magkaiba ang katumbas na halaga dahil sa magkaiba ang currency. Now, ang Permanent Committee for Fatwa or Al-Lajna Daima ay nagpahayag ang mga salapi or currencies ay sinusukat batay sa halaga ng ginto o pilak sa panahon na naging obligado ang zakah. Si Sheikh bin Baz rahimahullah ay nagsabi sa Majmu' Fatawa, sino mang may salapi ay titingin sa halaga nito ayon sa presyo ng ginto o pilak sa kanyang panahon. Kapag umabot sa nisab at lumipas ang isang lunar year, complete lunar year, obligado na ang zakah.
Yung Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ay nagsabi sa Majmu' Fatawa wa Rasail, ang mga papel na salapi o paper currency ay walang sariling nisab. Ang nisab nito ay binabase sa halaga ng ginto o ng pilak. Kung ikaw ay OFW sa Saudi Arabia, halimbawa, ikaw ay Pilipino ngunit nagtatrabaho sa Saudi Arabia, meron kang real savings or Philippine peso savings sa bangko sa Pilipinas o kaya di man kay USD account. Ang tamang gawin ay pagsamahin ng kabuang halaga ng lahat ng iyong zakat at zakatable wealth. Pangalawa, i-convert ang mga ito sa iisang currency batay sa kasalukuyang exchange rate. Pangatlo, ihambing ang kabuang halaga sa kasalukuyang halaga ng 85 grams ng ginto. Pang-apat, kung umabot sa nisab at lumipas ang isang haul, isang lunar year, obligado ang zakat. Hindi mahalaga kung Pilipino ka o Saudi. Ang mahalaga ay ang actual na halaga ng iyong ari-arian kumpara sa nisab. Saan dapat magbayad ng zakat? Iba naman ito sa tanong ng nisab. Ang pangkalahatang sunna ay mas mainam na ipamahagi ang zakat sa mahihirap na nasa lugar kung saan naroon ang iyong yaman. Ngunit pinahihintulutan itong ilipat sa ibang bansa kung may mas malaking pangailangan o mas higit na karapatan ang mga tatanggap, gaya ng mahihirap na kamag-anak. Malinaw? So bilang khulasa buod, saang bansa ibabatay ang nisab? Ang sagot ay hindi sa bansa kundi sa kasalukuyang halaga ng 85 grams ng ginto o 595 grams ng silver ayon sa opinyong sinusunod. Nakabatay ba ito sa citizenship? Ang sagot ay hindi. Nakabatay ba ito sa currency? Ang sagot ay hindi. Ang currency ay panukat lamang ng halaga. Ano ang dapat gamitin? Ang kasalukuyang market value ng ginto sa panahon ng pagkukwenta ng zakat. Paano kung may pera sa iba't ibang currency? So, ang gagawin ay pagsamay ng lahat matapos i-convert sa iisang currency saka ihambing sa nisab. Mali halaga? Okay. So, ang zakat kapatid, tandaan natin ay hindi lamang pagkukwenta ng salapi. Ito ay paglilinis ng yaman at pagsunod sa utos ng Allah. Kasi sinabi ng Allah sa Surah At-Taubah, "Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kumuha ka mula sa kanilang mga yaman ng zakat na siyang maglilinis at magpapadalisay sa kanila. Kaya ang tamang batayan ng nisab ay ang itinakda ng Sharia, ang timbang ng ginto o kaya ng silver, at ang currency ng isang bansa ay ginagamit lamang upang malaman ang katumbas nitong halaga sa kasalukuyang panahon. Hope you understand. Okay? So, barakallahu fiik. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.